Magandang umaga po mga kapatid. Welcome po sa ating morning devotion. Narito tayo muli sa ating Grab Food for the Soul. Our daily dose for the nourishment of our souls. Muli po natin simulan ang araw na ito ng Martes sa isang pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating pong topic ngayong umaga ay nahulog sa mabatong lupa. Ang ating pagbabatayang mga talataan ay sa Mateo, Kabanatang 13, talatang 5 hanggang 6. Ganito po ang nakasulat. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar kung saan walang gaanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw at dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Sa chapter 13 ng Mateo, isinalaysay ng Panginoong Hesus ang tungkol sa paghahasik ng salita ng Diyos. Sa ating pong talatang pagbubulayan, itinuturing ng Panginoon ang mga puso ng tao bilang mabatong lupa na paglalagyan ng kanyang mga salita. Binanggit niyang may malalim na kahulugan ang pag-aani ng salita ng Diyos sa ating mga buhay.
Ang salita ng Diyos ay katulad ng binhing inihahasik o itinatanim. Sa paghahasik, may nalalaglag sa mabatong lupang, kaagad namang sumisibol. Ngunit sandali lamang ang nagiging buhay. Natutuyo agad kapag nabibilad sa matinding init ng araw sapagkat mababaw lang o walang pinagkakapitang lupa ang mga ugat nito. Mas mainam-inam naman ito kapag tumubo at mabilis pa nga ang pagkatubo. Hindi tulad ng mga binhing narinig natin kahapon na nalaglag sa tabing daan na walang tumubo. Kaya lang, kung gaano kabilis ang pagkatubo ng ganitong binhi na nalaglag sa batuhan, gayon din kabilis ang pagkamatay. May mga taong mabilis na tinanggap ang salita ng Diyos. Kaagad ay sumasampalataya, lalo na kapag ito'y maganda at may magandang epekto sa kanilang buhay. Subalit, kapag dumating ang pagsubok o ang mga pagkakataon na nagdadala ng pag-aalala, sakripisyo, paghihirap o pag-uusig, maaaring mawalan sila ng loob at magbago ang kanilang pananampalataya. Ito'y dahil sa kanilang mabatong puso o kawalan ng pananampalataya na nauugma sa mga pagsubok na ito. Maaring maging mabilisan ang pagtanggap kay Jesus, ngunit ang maging tunay na alagad ay nangangailangan ng mahabang panahon ng pag-aaral. Sa kasaysayan, kinakailangang turuan ni Jesus ang mga alagad ng 3 mahabang taon upang sila'y maging tunay na mga tagasunod. Napakarami na nating nabalitaan ng mga kilalang tao na noong una ay masigasig at nag-aapoy sa init ng pananampalataya. Ngunit nang lumaon ay nanlamig at naging mas pangit ang buhay kaysa dati. Truly, becoming a true follower of Christ does not happen in a day. It happens daily. It doesn't happen overnight. It happens night after night. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento na karanasan ko nung ako ay nasa college, year 1995. Ang aking nanay noon ay na-diagnose na may brain tumor. Dahil may baby kami, ang kapatid ko ay kailangan kong alagaan. Dahil malaki ang kakailanganing pera sa operasyon ng aking nanay. Kailangan ko pong tumigil sa pag-aaral. Masakit po sa akin kasi first time kong titigil. Pero wala naman po akong magagawa kundi unawain ang sitwasyon. Palibhasa, bata pa ako noon, bagaman inaalagaan kong mabuti ang aking kapatid ay nagkaroon siya ng ubo at nilagnat kaya siya ay na-ospital din. Yung sakit niyang pneumonia ay naging meningitis. Kung gaano katagal ang nanay ko sa ospital, halos ilang buwan din po kami ng aking kapatid sa ospital. Pero magkaibang ospital po sila. Ang nanay ko matapos operahan ay inakala ng aking tatay na nakrong-krong kasi tinatanggal niya ang NGT niya at ipinamamalo sa mga nurse. Samantalang ang kapatid ko ay namatay din matapos naming halos tumira ng ilang buwan sa ospital. Masakit sa akin yon kaya nanatili ako sa Quezon matapos ilibing ang aking kapatid at hindi ko dinalaw ang aking nanay. Sinusulatan ko lang siya na okay na ang kapatid ko, nasa Quezon na kami dahil wala naman po kaming cellphone noon. Sinasabi kong ayos na, okay na. Hindi ko po siya dinadalaw kasi pag dinalaw ko at kinumusta niya or hinanap niya yung aking kapatid, ay hindi ko may iwasang umiyak. Hindi ko maitatago sa kanya. Baka maapektuhan yung kanyang, baka maapektuhan siya. Pagbalik ko sa Quezon, ay nangyari naman na ako ay nakawala ng pera. Ang perang kinolekta ko buhat sa mga pinagbentahan namin ng kopras at niyog kasi namimili po kami noong mga panahon na yon, ay pinagsama-sama ko para hindi nawala. Pero dahil siguro sa lutang, dahil sa ilang araw na rin o buwan na rin na nagbabantay sa ospital na halos walang tulog, ay na-misplace ko po yun. Lahat po nung yung mga dati namin mga pinapadala hanggang sa yung dala ko nung araw na yon ay
sama-samang nawala. Mga nakasobre na nilagay ko sa isang lagayan, nawala. Ingat na ingat pa nga po ako noon kasi kababagyo lang ng bagyong Rosing na nasira yung palupo ng bahay namin, nasira ang aming bahay. At mahirap ang buhay at harap na harap kami sa gastos. Subalit sa aking pamimili ay nawala ko. Nangihina akong umuwi noon dahil sabi ng kapatid ko, yung kaklase niya raw ay binugbog ng tatay nung makawala ng 1,000. Eh hindi naman po ganung halaga lang ang nawala. Hindi basta-basta halaga. Kaya sabi ko, siguro ako dapat patayin. Kaya nangihina ako noon at natatakot. Balak ko ay maglayas. Pero naisip ko ang aking nanay, baka isipin niya yung baka maapektuhan siya pag nalaman niya ang nangyari or pag hindi niya ako nakita. To make the story short, umiyak akong humihingi ng kalakasan sa ating Panginoon. Matapang kong hinarap ang sitwasyon. Umuwi po ako sa bahay. Pag uwi ko, hinila ko ng kuya ko doon sa isang tabi. Sabi niya, bakit mo winala? Sabi ko, kuya, hindi ko winala. Nawala. Sabi niya, alam mo namang harap na harap tayo sa maraming kagastusan. Hindi mo iningatan. At sabi pa nga nung isang kamag-anak ko, hindi naman nila kailangan ang pera winawala nga lang nila. Siyempre, naiyak na lang po ako kasi ang tatay ko, ako yung mas inalala niya. Mabuti daw at hindi ako napahamak. Nakikita naman daw ang pera. Ilang araw naman na after nang nangyari na yon, nag-aabang kami ng bus kasi makikipaglamay kami sa ninang ng aking mga magulang, nina inay at itay. Dumaan yung pinsan namin na naka-sidecar. Hiniram namin ng kapatid ko. So, sa tuwa namin, mag-sidecar, siya ang driver, napalayo kami ng napalayo. Ang sumunod sa akin ng kapatid ko ang nagdadrive ng sidecar na yun, ako ay pasahero. Nang makakita siya ng truck at maraming mabibilis ng mga sasakyan, nataranta siya. Siya ay nagpanik. At dahil nga hindi amin yung sidecar, hindi niya gamay yung brake, kaya kaming dalawa ay naaksidente. Sa ospital na po ako nagising dahil magdamag akong walang malay. Maraming karanasan at nagkataong sunod-sunod. Nagkasakit ang nanay ko, nabenta ang mga alaga naming hayop, nasanla ang mga lupa, namatay ang kapatid ko, naiwala ko ang pera, na-aksidente pa ako, at naitigil ang munti naming pinagkikitaang negosyo. Ang sabi ng isang kamag-anak namin, ayan kasi, lumipat-lipat pa kayo ng relihiyon, kaya kung ano-ano ang nangyayari sa inyo. Kasi converted lang po kami, dati po kami RC. Pero ang sabi ng tatay ko, kung ang ginto nga dumadaan sa apoy para matest kung tunay ang ating pakayang pananampalataya ang hindi masubok. Kaya natin ito sa tulong ng Panginoon. Hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. Gumamit po siya ng mga tao para kami ay makabangon, para kami ay saklolohan ng ating Panginoon. Bakit ko po ito naikwento? Hindi ko po ito sinasabi para sa sarili naming kapakanan, kundi para alalahanin ang kabutihan ng Panginoon at ibahagi sa bawat isa na ano man yung pagsubok na dumarating sa atin, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Nabanggit ko po ito kasi maaaring bawat isa sa atin sa mga oras na ito ay may kinakaharap na mga pagsubok. Maaaring pinanghihinaan na tayo ng loob, maaaring masabi natin ang nabanggit ng aking kuya na mabuti pa nung hindi pa kami mananampalataya. Okay kami, maayos ang buhay, walang problema. Or baka naiisip natin na mabuti pa si Predicador Cres, walang problema. Ay pa si Chairman Sheila, maayos ang buhay. Mabuti pa si Pastor at si Jack, palaging pinagpapala. Maaring sa tingin po natin ay maayos sila. Pero sila man ay may mga kinakaharap din ng mga malamang ay hindi lang natin nahalata. Kasi may kagalakan nilang hinaharap ang kanilang mga pasanin sa tulong ng Diyos. Hindi lang po sila, marami rin tayong mga kapatid na tahimik na humaharap sa mga problema ng buong tapang. Dahil malalim ang ugat ng kanilang pananampalataya, hindi basta-basta nabubunot kahit ugain pa man yun ng bagyo. Nananatili silang matatag. Bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang na-encounter sa buhay.
maaring iba-iba lang, pero huwag po tayong susuko. Magpakatatag tayo. Alisin natin ang mga bato-bato sa ating puso upang makapag-ugat ng malalim ang ating pananampalataya sa Diyos at makasunod tayo sa Kanya anuman ang ating pagdaanan. Huwag tayong matulad sa talinghagang binanggit ng ating Panginoong Hesus na ang Kanyang salita ay nahasik sa mabatong lupa. Ano po ang makatutulong sa atin para magawa ito? Una, pagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Ang pag-unawa sa mga aral ng Diyos ay nagbibigay gabay at inspirasyon. Mababasa po natin yan sa 2 Timoteo 3:16 hanggang 17. Ang ikalawa po ay panalangin. Isalaysay natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan at pasasalamat. Humingi tayo ng tulong at lakas upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok. Pangatlo, pakikipag-fellowship. Maging kasama sa isang aktibong komunidad ng mga Kristiyano. Makakatulong ito na magkaroon tayo ng suporta mula sa ibang mga miyembro ng church. Ika-4, pagsunod sa mga aral. Panglima, pagtitiwala sa Diyos. Huwag kalimutan na sa kabila ng pagsubok, ang Diyos ay laging tapat at hindi nagbabago. Pagtiwala tayo na ang Kanyang plano ay laging maganda para sa atin. Sabi nga po yan sa Jeremiah 29:11, paborito ng nakararami. Pang-anim, pagtanggap sa mga pagsubok. Tuklasin ang mga aral at pagpapala na maaaring matutunan sa bawat pagsubok. Pang-pito, pagiging mapagpasalamat. Laging maging mapagpasalamat sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Ang pasasalamat ay nagbibigay daan para sa kasiyahan at kapayapaan ng puso. At ang panghuli po, pangwalo, ay habang naglalakbay tayo sa ating pananampalataya, tatag ng loob at pagtitiwala sa Diyos ang magdadala sa atin sa pagtatagumpay sa anumang pagsubok na ating haharapin. Hindi ito madali, ngunit sa ating matatag na pananampalataya ay nagbibigay lakas at pag-asa. Tandaan po natin, ang nakasulat sa Pilipos 4:13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay nagtatagal sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Ito'y nagiging mas matibay sa pamamagitan ng pag-unawa na ang pagkakataong ganito ay bahagi ng proseso at paglalakbay sa espiritual. Ito'y hindi lang puro pagsunod sa mga magagandang aral, kundi pati na rin ang pagharap sa mga pagsubok na nagpapalalim sa ating pag-unawa at pananampalataya. Ang matatag na pananampalataya ay nagbibigay lakas sa atin na harapin ang lahat ng hamon sa buhay na may tiwala sa Diyos. Kailangan natin ng pagtsitsaga, tapang at matatag na pananampalataya. Kung tayo naman po ay naghahasik, maaring sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos ay may mga tumanggap kay Jesus o sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung magkagayon, hindi doon natatapos ang ating obligasyon sa kanila. Kailangan ang porsigidong follow-up, pagtuturo, pagpapaliwanag upang yumabong ang pananampalataya, mag-ugat ng malalim at tumubong matibay. Sabi nga po ni Pastor sa kanyang mensahe noong Sunday, tayo ay nagtatanim at nagdidilig. So, inaalagaan din po natin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Patawad nga po, Ama, kung may mga pagkakataon na kami ay nagiging mahina. Bumibitaw kami kaagad kapag kami ay dumaranas sa mga pagsubok o madali kaming lumilimot. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kalakasan at tulungan mo po kami. Hinihiling din po namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng katyagaan na alagaan ang mga nakapakinig ng iyong salita at tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Upang sila po ay samahang lumago sa kanilang pananampalataya sa iyo. Hinihiling din po namin, Ama, na ingatan mo ang bawat isa sa buong maghapon at anuman po yung mga kinakaharap sa buhay, katulad ng karamdaman, mga problema, sa iyo po namin, Panginoon, itinataas. Sa iyo po kami lubos na nagtitiwala. Ama, salamat nga po ng marami sa iyo in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa ating pagbubulay-bulay. A friendly reminder sa bawat isa
Be Christ-like in your workplace today. Humayo at maglingkod.